Sa mga hindi pa po nakakaalam at medyo bago pa lang po sa larong chess, alam niyo po ba na ang kauna-unahang Grandmaster sa Asia ay walang iba kundi si Grandmaster Eugenio Torre o mas kilala po sa Grandmaster Eugene Torre. Siya po ay isang Pilipino na Chess World Hall of Famer. Napakaganda ng pinakita nitong si Grandmaster Eugene Torre no nung kanya pong kalakasan. Tinalo niya po yung mga current world champion during that time like si Anatoly Karpov, pati po si Grandmaster Mikhail Tal. Ginawan ko po ng video yan, tingnan niyo po yung video ko po sa YouTube about Eugene Torre at yung kanyang malulupit na laban. Anyway, siya po ay nasa 72 years old na po sa kasalukuyan. So, matagal na po siyang hindi nagche-chess. Ang ginagawa niya po ngayon, siya po ay nagko-coach ng ating national team na naglalaro at nire-represent ang ating mga Filipino chess player pagdating po ng Olympiad, SEA Games, and other big events na team for the Philippines. Anyway, si Eugene Torre po ay naimbitahan maglaro sa may Indonesia. Sa may Jakarta po ito. Ito po yung Pertamina Indonesian GM Tournament 2024. At sa kanya pong paglalaro, medyo hindi po maganda yung simula kasi may edad na eh. Tapos ang mga kalaban niya po, mga kabataan. Pero sa last round po, round number 11, grabe haba ng bakbakan, no? Nakalaban niya po ito pong top seed na si Timur Kuibakarov ng Australia. May parang Russian yung name, pero Australia po yung kanyang dinadala. At makikita natin yung bagsik at lupit pa rin ni Grandmaster Eugene Torre dito. Tingnan nyo po ang nangyari, no? Puti po dito si Timur, ang tinira niya po ay E4, samantalang nag-E5 po si Grandmaster Torre. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, yan po yung tinatawag na Ruy Lopez na sinagot ni Torre ng Berlin. Knight F6, pareho sila ni Wesley. Medyo makunat ang approach. Ganyan talaga si Grandmaster Eugene Torre simula po nung medyo nagkaedad na. Kasi naabutan ko pa ito naglalaro ng tournament kung saan kasali din ako. At maraming beses nga kami naglaban, 3 beses sa ata. Medyo makunat na po yung approach niya. So, Knight F6 lang na sinagot ng D3. Ayaw pasukin yung tablang linya. Of course, taas ang rating, 2600 plus eh. Kaya magpipilit yan. Si Torre naman, relax lang ang approach, D6 lang. Pagka D6, nag-castling. Bishop E7 develop, C3. Yan, lahat po yan, linya pa rin. Dito po sa tinatawag na Ruy Lopez Berlin nga, no? So, nag-castling din si Torre. Tumira lang po ng Rook E1. Bishop G4. Tapos, nag-knight lang po sa may D2. Typical po yan. Mga umiikot na ganyan. Ayan, ganyan-ganyan yan. O minsan sa G3, na sinagot lang ng Knight D7 ni Torre. Aba, umatras yung kabayo para 10 yan. Ang aking nakikita, dalawang bagay. Gusto po ni GM Torre na mag F5 or tumira po ng knight dito. Bakit? Mamaya po tutulakan itong bishop, mapipilitang ipalit. Anyway, nakita po yan ng black. Nakita po yan ng white, kaya tumira po ng H3 muna eh. Pagka-atras, nag-G4, agresibo. Sabi siguro, bago mo pagawin yung plano mo, eto na ako, atakihin na kita. Anyway, umatras po yung bishop sa G6 at sinagot ng nobility. Ang dati pa lang nangyari, no, King H2. So, linya pa rin, may isang laro. Pero, ang tinira po ng kalaban ni Grandmaster Torre is Knight F1 na computer move. Pagka Knight F1, nag-A6 na nga si GM Torre, umatras yung bishop, tapos Knight C5. Ayun, hinihit po yung bishop, kaya tumakbo po yan sa C2, nasinagot ng Knight E6. Grabe yung ikot, no? Dito nang galing yan, gumanon, ganon, ganon. At ang idea po niyan, ganon, no? Diyan magaling si Eugene Torre actually sa mga games niya, yung paikot-ikot po ng kabayo. Kahit na Eugene Torre siya, sa kabayo siya magaling. Anyway, pagka Knight E6, nag-Knight E3 din, and then Knight G5, pinapalit lang yung kabayo. May threat pa nga dito na kung saan tinirahan lang ng Knight D5. Wow! Magtataka kayo dyan eh, coach. Pinakain yung pawn. Hindi pwedeng capturein. Pakita natin bakit. Kasi pagka takes mo, magkiking lang po eh. Pag pumunta ka dito, di kakainin lang, mababawi. Pag bumalik ka dito, balik tayo coach. One pawn up eh. May kain muna sa E7 with a check at pagka takes, libre na.
Ayun. Kaya hindi po pwedeng gawin yon. Ibalik natin, ang ginawa nga po, nag-knight takes F3 lang. Pagka-capture sa F3, binawi ng Reyna, of course, and then bishop H4, ayaw ipakain yung bishop, which is good, kasi malakas yung bishop, bakit mo ibibigay? Anyway, tumira po ng A4 yan, para po mag-e-expand by playing B5 na sinagot ng A5, wag kang magulo. Well, kung titingnan nyo ito mabuti, pwede pa rin. Pero pagka takes po kasi, magkakasquare sa may D4. Kaya hindi tinuloy yung B4 ang ginawa ng Bishop B3. Tumira lang po ng King move. Oh, bakit kaya ng King move? Para wala lang yung pin. Tingnan natin, no? Ang ginawa, nagbalik yung Reyna. At pagkabalik ng Reyna, nagbalik din yung kabayo. Grabe yung mga ikot ng kabayo ni Sir Eugene Torre, no? Pupunta dito, tapos babalik doon, gaganon siguro yan. Not just that, nabakit po yung C6, pwedeng tulakan yung kabayo. Anyway, ang ginawa po is nag-knight E3, nag-knight sa D7, nag-knight G7, na tinirahan lang ng knight C5. So pagka knight C5, umatras yung bishop, tinirahan ng knight E6. At after knight E6, dito po medyo gumulo na eh. Kasi po, ang ginawa po ng white, D4. Binuksan ang gitna. Talagang pipilitin niya na. Sabi siguro, masyado ka makunat. Eto na, buksan na natin. Pero si GM Eugene Torre, tumira ng medyo na sorpresa po siguro ito pong white. Kasi siya po ay nag-knight G5 lang. Wow. Napawaw kasi binigay yung bishop. Pero pag tinakes po yan, may knight takes din with a check and then makakapture. Yun ang plano. Kaya po, hindi ginawa yon. Ang tinira, Queen D3. Ayun, number 1 engine move yan. Kasi kailangan niya yan dahil need niyang depensahan yung E4 saka H3 ng sabay. Ayan o. Kaya yan ang tinira. Pero Grandmaster Eugene Torre, yung makunat na player kanina, tumira ng malatal. Kasi nag-sacrifice knight takes E4 lang, guys. Knight takes E4 lang. Siyempre, kakainin mo yan. Ayan, no? Kasi pag tinakes mo naman, kakapturing ko lang yan, 2 pieces for a rook. Di ba napakaganda nun? Aba, huwag kayong magulo, sabi ni GM Torre. Alam ko may edad na ako, pero tingnan nyo yung gagawin ko, Bishop takes F2. Nag-sacrifice pa ng isa. At yan po ay number 1 engine move. Ang tanong, bakit? Kasi pagka king takes F2 pala, magkakaroon ng D5. Ang tanong ko, bakit hindi na lang rekta ginanyan? Pareho din naman. Ang malaking pinakaiba niya, pag nandito po pala yung bishop, titirahan ka ng bishop takes. Kasi pagka-capture mong ganon, may kain na ganon. Malilibre din. Kaya kinapture muna sa pawn. Yun pala yun. Anyway, dito po, dahil hindi na po makaalis na pin, nag-queen na lang po yan sa G3, tapos bishop takes E4, and then queen takes E5. Ang ending, 2 pieces for a rook. Ayan. So, ang kapalit po ng Torre ni Grandmaster Eugene Torre ay knight and bishop. Ayan. Dahil siya po ay si Eugene Torre, sabi niya, mukhang lamang ako pag naka-Torre pa ako. Kasi 3 Torre niya Ayan, no? Pati siya. Joke lang po. Anyway, ang tinira po ni Eugene Torre dito, F5, which is very good. Kasi pag nabuksan yung file, grabe, magdedelikado yung king. Ang lakas ng bishop po sa E4, Ang tinira po niyan, tumakbo na. Kinapture po yung pawn sa may G4, binawi po, and then Queen D7 na sinasabing lamang na po talaga si Grandmaster Eugene Torre after all those sacrifices. Grabe, no? Tindi ni Eugene Torre, matindi pa rin talaga yung understanding kahit medyo may edad na. Anyway, bakit Queen D7? Inaatake po ito, kaya dinipensahan po yan, Knight E3. At pagka Knight E3, eto, tumira po si Eugene Torre ng Rook F3 na parang, coach, ganda. Kakainin ito at capture, halos mamati na. Diba?
Kung titingnan mong mabuti, okay, mukhang looking good na, no? Pero, alam niyo ba na mali pala yan? Ang tamang tira pala dyan, ibalik po natin, is Rook E8 hitting the Queen, na kung saan, pag tumakbo ka dito, let's say, ipakita na natin, eto pala tamang tire. Pagkatakbo po dito, saka ka lang si simple, Queen takes. Grabe namang simple yan. Yun lang daw. Lamang na. Kasi may pagkasugswang at walang magawa. Yan yung sinasabi ng engine, ha. Pero balik po tayo. Kasi yung tinira po ni Eugene Torre na Rook F3, kahit ako yan yung titingnan ko. Dahil napakasimple ng threat, kakainin mo eh. 'Di ba? Kakainin mo eh. Tapos, ayan na, tapos na yung laban. 'Di ba? Kaya nga po ang ginawang depensa dito is Queen H5 na kung saan durog agad. Ibalik po natin kasi merong hidden na tira na mahirap makita. Ang tamang tira po pala kasi dito ng puti is Bishop takes D5. What? I-ignore mo daw yung Rook takes E3. Kasi pagka Rook takes E3, may in-between move na ganito. Bishop E3 lang. Grabe, no? At pag chumek ka, madidikitan kayo, nakahang pa rin yung queen, pati yung tore. Diba? Mababawi. Ngayon, ang pinaka-best move na lang dito ng black is chumek. Na kung saan, pag linapitan mo, check ulit, edi lamang na yun pagka ganon. Kaso, kakainin yan, of course, and then capture dito, sabi, lamang pa rin daw ng konti ang itim, pero close to equal na kasi opposite bishop. Yan daw po ang best move. Kaso nga, mahirap makita yun na may ganun pala, no? Kaya ang ginawa dyan, ayan, no? Nag-queen h5. Kahit ako, mapatira ako ng ganyan. Kailangan ko ng depensahan yung possible sacrifice, eh. Anyway, dahil dyan, nagkaroon ng rook f8. At ito po ay completely winning na daw for the side of Eugene Torre. So pagka rook f8, nag-bishop d2 develop, tumira lang ng queen d6. Uy! Salbahe, mamatihin na, oh. Kaya humarang queen lang po sa may e5. Wag kang magulo. Na tumakbo sa h6. Aba, susokpahin. May mati pong ganito eh. Check tapos ganun. Kaya tumalon yung kabayo. Ayun. So hinarangan po yung check. Kasi may capture na gano'n, hindi mamamate. Naharangan yung bishop. May threat pa dito. Kaso, queen g6 lang yung ginawa niyan eh. At pagka queen g6, paano mo didepensan ito, sir? Pag bumalik ka, sasakmalin. Ayan o, mati nga. Yung parang threat kanina. Kaya ang ginawa niya, knight h6 pa. O, dumipensa, hindi makapture. Matalino din eh, no? Kaso, pagkatira po ni Eugene Torre ng rook h3, Torre ang mamate. Ganyang kalupit si Grandmaster Eugene Torre dahil naparisay na po dito yung kalaban. Wala nang way para madepensahan. Ang pinaka-best way niya na lang po is iharangan niya po ng bishop na ganyan. Kaso kahit po mag-queen takes h6 ka na lang dito or even rook takes h6, wala na. Talagang ngisay-ngisay na. Malakas pa rin si GM Eugene Torre. Partida, walang practice na yan. May edad na. Tinalo niya pa yung top seed. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa game na ito. Nakakatuwa lang na kahit retirado na, nagpa-unlock pa rin siya na maglaro. No? May edad na eh. 72 years old. Matindi si GM Eugene Torre. Anyway, hanggang sa muli pong pagkikita. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.